Sinasabi ng mga tao, ano na, nasa na yung mga panukala mo? Malungkot po ang nangyari sa mga panukala natin kasi hindi napipirmahan. Naalala ko Katulad yan, po nung ating unang-una na atin pong amendahan ang saligang RBH. batas patungkol Yes, sir. sa economic provision. Yes, sir. Hanapan natin yan, ma'am. Yun ang hindi ko maintindihan. Pinayagan mo ako na umikot ako, binigyan mo ako ng budget ng Sambayan ng Pilipinas na umikot bilang komite, magtanong, pumunta sa malalayong lugar. Pagdating ko, magre-report ako sa iyo, hindi niyo pipirmahan. Yun, sir. So sana sa una pa lang sinabi niyo na. Sir. Hindi na sana ako pumasok. Naalala mo na, lagi tayo nasa mga hearing. Yes, sir. Wala akong ina-absent diyan. Natapos ako ng gabi. Ang nakarang araw, kinaumaga, nandun ako sa pinakamaagang hearing, nakikinig ako. Pare-parehas ang nakikinig ko, nakakasawa na. Pare-parehas ang problema. Minsan maririnig mo yung isang senador, sasabihin ng isang senador, oh, narinig ko na yan noong 2016 pa. Kasi yan pa rin ang dahilan nyo. Ma'am, kung ikaw ay isang revolusyonaryo na nakipaglabang ka sa bayan ng napakatagal at nakikita mo ngayon sa mga mata mo na ganito kabagal ang form natin, ng gobyerno natin, na hindi na tayo makahabol sa pangangailangan ng tao, pero nakukuha pa nating magdiskusyon, anong takeaway natin? Nagpunta pa dito, silikuan nyo, sinermonan tayo lahat, Yes. diba? So, ngayon, ano yung gusto nila? Magkaroon tayo ng charter change at yung economic provision natin. Bakit? Kasi sa buong Asia, ASEAN, ang bumuo ng ASEAN, Yes, ang bumuo ng ASEAN, sino ba yung mga yan? Malaysia, Indonesia, Thailand, Tayo. Singapore, tayo yung panglima. Yes. Yung apat na yon, wala silang restriction sa kanilang konstitusyon patungkol sa ekonomiya. Bukas. 100%. 100%. We are open. Pilipinas lang. 60-40. Ang 60-40 at talagang nasa konstitusyon. Mga mahal kong kababayan, marami na pong ipinupukol sa atin. Pati po pag-ahit ng bigote, ginawang issue. Yung akin pong asawa, ginawan din ng issue tungkol sa kanyang pagbabitamina. Pati po yung issue na ayaw ko mag-Ingles, na napunta pa sa I move. Ang dami pong ibinintang sa atin, pero wala po isa dyan tungkol sa pagnanakaw. Hindi po tayo kailanman na pinagbintangan sa usapin na yan. Ako po ay walang absent sa Senado. Ang akin pong ginagawa ay extra. Marami po akong ginagawang extra. Wala na sa trabaho ko. Pero yung aking mga staff, nagre-reklamo na, hindi na namin trabaho to, pero ba't namin ginagawa? Dahil public servant po ako, binoto nyo ako bilang pagsilbihan kayo. Kaya kung ano man po yung mga issue na pinupukul sa akin, wag po kayo sanang maapektuhan. Dahil lahat po yan, intriga lang. Showbiz. Hindi ko po maintindihan, hindi sila makawala sa gandang lalaki ko. Yun lang lagi ang issue patungkol doon. Kaya sana, wag po kayong maapektuhan. Pagdating po sa politika, alam ko naman po na ako po yung nagtatrabaho at hindi po nasasayang ang inyong boto at ang pondong binibigay niyo po sa akin bilang senador. Sweldo, wala po akong tinatago dyan, pinamimigay ko po yan. Opo, kahit sarili kong pera, pinamimigay ko po yan. Kaya patawarin niyo po kami kung meron kaming mga maliliit na pagkukulang, pero na pinalalaki ng iba. Tandaan niyo, mabuhay. Alam mo, Sen, gusto ko ang makita ng mga tao kung sino po si Senator Robby na nakatrabaho ko. Isang taong nag-aaral, isang taong well-read, and isang taong totoo. So, Senator Robin, sisimulaan na ho natin. May nakalimutan kang isa. Ano, sir? Well-traveled. Well-traveled. That's the best education you can have. English yan. Sen, doon sa kasama ko ho kayo nung 3 times during public consultations last year, hindi ho natin makakalimutan na we went to Baguio, Davao, and Cebu. Pinag-usapan ho natin kasama ang mga barangay officials natin, private stakeholders. We even had justices go with us. Senator Robin, sa 2 taon niyo ho sa Senado, ano ho ang pinakamalaki niyong takeaway sa pagiging senador? Umpisahan natin sa ako ba ay masaya sa trabaho ko. Yes, sir. Pwede natin doon umpisahan. Yes, sir. Kung hindi dahil doon sa 27 million na bumoto sa akin, matagal na ako nag-resign. Bakit, Senator? Hindi ako masaya eh. Hindi ako masaya kasi siguro yung proseso, parang hindi tayo makahabol sa pangangailangan ng tao. Parang pakiramdam ko, huli. Nahuhuli tayo. Yes, sir. Ang gobyerno natin, sa loob pa lang ng, wala pang 1 taon. Kasi nung tayo, naalala mo na, lagi tayo nasa mga hearing. Yes, sir. Wala akong ina-absent dyan. Natapos ako na
ng nakarang araw, kinaumaga, nandun ako sa pinakamaagang hearing, nakikinig ako. Pare-parehas ang nakikinig ko, nakakasawa na. Pare-parehas ang problema. Minsan, maririnig mo yung isang senador, sasabihin ng isang senador, oh, narinig ko na yan noong 2016 pa. Tapos yan pa rin ang dahilan nyo. Ma'am, kung ikaw ay isang revolusyonaryo na nakipaglabang ka sa bayan ng napakatagal at nakikita mo ngayon sa mga mata mo na ganito kabagal ang form natin ng gobyerno natin, na hindi na tayo makahabol sa pangangailangan ng tao, pero kung pa nating magdiskusyon, anong take away natin? Correct. Sen, makat lang kita. Opo. Nagtatrabaho rin ho ako sa gobyerno at pareho ho tayo ng thinking. Medyo matagal. Hindi nga ho medyo masyadong matagal. Paano ho kaya natin? Example. Yes, sir. Kung paano, ma'am. Ito kasi maganda yung nangyayari, karanasan. Kasi Yes. mahirap yung kwento, wala tayong sinisiraan. Magaling lahat ang ating mambabas. Nasa mataas na kapulungan, nasa malaking kapulungan, magagaling. Edukado lahat yan. Pero yung forma ng gobyerno, ang babagal. Example, meron mistaken identity. Ito, mama, isang 61 years old na isang senior citizen pupunta sa abroad, papakita ko sa'yo kung gaano kabagal. Pagdating sa airport, hinold. Yes, sir. Sinabi, Interpol, meron daw silang red notice. So, kinulong yung mama. Yung mama, ang sinasabi niya, hindi ako yan. At ang pinakamatindi sa lahat, yung Armed Forces of the Philippines, nag-certify na yung taong hinahanap ninyo dyan sa Interpol ay matagal ng patay. Kaya ang mama na yan, hindi siya yan. Ito ho yung tungkol kay Tatay Said. Opo, Muhammad Said. Ma'am, 6 na buwan bago nakalabas yung tao. 6 na buwan. Sabi mo nga sa akin, yung 6 na buwan na yun, pumirma pa yung 24 na senador para suportahan yung matanda. Yung power na yun, isipin mo yung power na yun, ha? May power ka na. Binigyan ka ng power ng 24 na senador. Binigyan ng instruction ang NBI, ang Interpol, ang PAO, na tingnan nyo itong kasong to. But it still took 6 months. 6 months. Senator Robin, sa tingin ko tama natin din i-diskusyon tungkol kay Tatay Said. Medyo malapit sa puso ko rin ho ito . Hindi lang abogado, ayoko rin ho na meron pong na unjustly detained. Mali ho yun. Hindi lamang ho sa sarili niya, sa pamilya niya, syempre sa kinabukasan din niya. Ano ho ang magiging tingin sa kanya ng mga tao? Nakulong pa rin yan . Kahit nasabihin natin without guilt siya, nakulong pa rin ho. Ngayon ho, Kanya na ito na yung hinahanap mo. correct. So ngayon, Senator Robin, ano ho ang ginawa ninyong ways or move para sa libo-libong Tatay Said na meron ho tayo dito sa Pilipinas? Kasi hindi naman ho alam ng lahat na may ganyan. Lalo na ho, yung sabi ho, may 24 na senators ang tumulong, ha? Paano ho ngayon yung mga walang tumutulong? Ano ho ang mga moves? Marami yun. Correct, sir. So ano ho ngayon ang moves ninyo para makatulong ho sa mga taong illegally detained due to mistaken identity, sir? Alam mo, ito na naman. Noon pa lang, alam mo naman. Diba? Lagi akong pagdating sa usaping legal, madalas akong malungkot. Yes. Kasi ang daming pasikot-sikot. Kasi pag dinaan mo sa legal talaga, ang gagaling ng mga abogado. Yes. Ang daming ganun-ganun. Ano? Kaya, noong una, ang sinabi ko doon sa aking staff, dapat merong obligasyon ng gobyerno na kapag ikaw ay nakulong, nang wala kang kasalanan, dapat bayaran ka ng gobyerno. Damages yun . Lahat ng klase ng damages. Compensation. Mentally, Yes. Morally, sabi mo na, lahat na. Exemplary, Oo, lahat. Emotionally, di ba? Ikulong ka ng pambihira, isipin mo. Nung tinignan namin yung batas, wow, lumang-luma yung batas, ma'am. Isipin mo, 1,000 a month ang iba. 1,000 a month, alam mo ba kung magkano ang gastos sa loob ng kulungan pag ikaw ay nakulong? Nakulong ako, ang laki-laki ng gastos dyan. Akala mo ba walang gastos makulong? Kahit na pinakakain ka ng gobyerno, ano ba pagkain doon? Maraming gastos. Yes, sir. Okay? Lahat doon, electric fan, may arkila. Kama mo, may arkila. Yan yung realidad. Yes, sir. Okay? Ano yung 1,000? So, inisip namin, taas nyo naman. Okay. Ewan ko naman, tumaas nga sa 10,000 lang . Pero hanggang doon lang daw talaga. Yes, Kasi sir. ako kasi, ang naisip ko, matakas yung mga 100,000. Siyempre. Kailangan magbayad ng gobyerno. Mga ganyan. Kaya alam mo na, may mga kailangan sundin na ganito sa ligla. Okay, 10,000. Okay. So tinaas namin ng 10,000. Amendahan namin yung lumang batas
at magbabayad ng gobyerno ng 10,000 a month. Maliit yun. Totoo po, maliit yun. Pero Mabigyan man lang ho ng value, sir. ang sinasabi kasi lagi ng aking mga staff, naging staff din naman Yes, kita, sir. diba? Laging makibagay tayo. Kailangan wala tayong makadiskusyon Yes. sa kahit na sinong senador. Kailangan yung ating mga ipinapanukala katanggap-tanggap sa lahat. Yes, Baka naman humingi tayo ng saksakan ng laki dyan, Yes, dumaan pa sa napakahabang interpelasyon. Okay. Sen, Oo. gusto ko yung sagot, yung nabanggit ninyo ho dyan na... Kasi nung nakatrabaho ko ho kayo, ang gusto ho talaga natin is, hindi ho natin iniisip yung mga ibang senador, ang iniisip ho natin yung mga principals na gusto natin matulungan. Yun. Number one. Number one yun. Oo. Ngayon, sir, paano po ba sa Senate? Kasi I understand there are 24. Isa lamang ho kayo. But you are number one. Hindi ho maaalis ho yan sa lahat ng knowledge ng kahit sino. You were and are number one. Pero ma'am, walang ano yun, ha? Walang extra benefits ang pagiging number one. Yun ang gusto kong Wala yun, ha? Baka Yun. akala ng mga tao, pag number one kami, maganda kang opisina. Yes. Oo. Yun ang gusto kong tanungin sa inyo. Ay, wala po. Pinakamaliit po ang opisina natin sa, Yes, sa sir. Senado. Ito ang gusto kong tanungin ho sa inyo. Mahirap po ba na makakuha ho ng suporta sa ibang mga senador natin pag meron ho kayong gustong Mahirap, ipasa na lalo batas? pag baguhan ka. Paano po? Hindi nawawala yung kultura nila doon. Na neophyte. If you're not part of them before, kahit na you are number one, hindi ho po ba yun nakakabigay ng advantage sa inyo na, oh guys, Walang advantage yun. ay talaga sir. Wala. Ang may tradisyon sa Senate na seniority, yung mga veterano. Sa tingin ko sir, sa lahat naman ng government offices, kahit sa private, may ganyan din ho sir. Kahit naman senior citizen, meron naman tayong ganun. Yes, Diba? sir. Meron talagang pribilehiyo. Yes. Pero sana, pagdating sa mga batas naman na makakatulong talaga sa ating mga kababayan at hinihingi, dapat isang tabi natin yung pagiging neophyte, hindi abogado, criminologist lang yan, yung mga artista lang yan. Alisin din natin lahat yan. Ang dapat, Kasi pagdating sa loob ng Senado, sa plenaryo, lahat tayo pantay-pantay. Hindi pinag-uusapan sa konstitusyon, malinaw. Hindi naman sinabi doon na kailangan abogado, kailangan ganito ang senador. Hindi ganun. Sa konstitusyon, malinaw. Na Yes, kailangan citizen ka lang, kailangan ikaw marunong bumasa. and you are able to represent the people. Yun ang number one. Yes. Kaya sir, Naiintindihan ka ng tao sa ground. Correct. Sa ground. sir, narinig na Sa kita. grassroots. Sir, narinig na kita sir sa plenaryo eh. Yes, ma'am. Tindig balahibo nga sinasabi ko kina Attorney Jay eh. Sabi ko, pag nakikinig ako kay Senator Robin, parang pinapakinggan ko, parang Filipino version ni JFK. Makikinig ka eh. Kahit na hindi ko naiintindihan minsan, sir, yung Tagalog. Tagalog, sir. Naku, sir, sa Tagalog tayo nagkakaanuhan. Pero, sir, importante nung nakikinig ako, sir, naniniwala ako. Salamat po. Naniniwala ako, sir. So, ang tanong ko sa inyo, sir, hanggang saan ang kaya mong ilaban? Kasi napag-usapan natin pagiging neophyte ninyo. Bago Opo. natin pag-usapan, sir, yung pipeline nyo. Kasi ang gaganda ng pipeline nyo, sir, eh. Hanggang saan ang kaya nyong ilaban para sa mamamayang Pilipino, kahit na neophyte kayo? Pagdating sa Senado, Yes, kasi sir. pagiging revolusyonaryo, nagawa ko na yung pinakamatindi. Yes, sir. Isilang alang ko na ang buhay ko. Yes, sir. Para sa, kung revolusyon ang pinag-uusapan. Pero pag pinag-uusapan natin sa Senado, may hangganan eh. Kasi may proseso, may Yes. sinusunod na protocol. Bureaucracy. Na kailangan, pag dumaan ka sa first reading, o pagkatapos ng first reading, maghihiring ka, o pagkatapos mo ng Mahaba. second. Pag yung ginawang report ay hindi pinirmahan ng mga kapwa mo Senado, hindi darating yun sa plenaryo. Kaya hindi po ibig sabihin na wala. Sa sinasabi ng mga tao, nasa na yung mga panukala mo eh. Malungkot po ang nangyari sa mga panukala natin kasi hindi napipirmahan. Naalala ko yan, Katulad sir. po nung ating unang-una na atin pong amendahan ang saligang RBH. batas patungkol Yes, sir. sa economic provision. Yes, sir. Pinaghirapan natin yan, ma'am. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Pinayagan mo ako na umikot ako, binigyan mo ako ng budget ng Sambayan ng Pilipinas na umikot. Bilang komite, magtanong, pumunta sa malalayong lugar. Pagdating ko, magre-report ako sa'yo, hindi nyo pipirmahan. Yun, sir. So sana sa una pa lang, sinabi nyo na. Sir. Hindi na sana ako gumastos. Di ba? Sir, ito yung very, very close to my heart tong RBH. Yes, Yan ma'am. ang tawag ko dyan, sir, the RBH. Kasi I remember those times na we had to contact justices. We had to get their expert opinion, sir. We had to Kailangan natin puntahan sa bahay Correct. So, para imbitahin. yes, sir. No, so now, ang tanong ko, sir, charter change na naman. Mhm. Hindi po ba yan rehash lang ng idea ninyo, sir, nung last year or 2 years ago? Ito kasi, sir, ang sa akin. Kung napagbigyan last year yon, di sana umabot tayo nung sa barangay elections. Di ba? Yun ang plano natin dahil mas Yes, mura. ma'am. Yes. Di ba? Oo. Pinag-usapan natin, gagastos lamang ho tayo ng 30 million or 40 million kesa doon sa 100 plus millions na gusto nila. Ngayon, sir, pinag-uusapan na naman ho. Sinabi na nga ho na baka plebisito na next year. Sir, anong nararamdaman ninyo bilang first, senador, na paulit-ulit na naman based also sa sinabi ninyo kanina. Second, as someone na nag-isip po para ho makapasok yung foreign capital, makadagdag ng kagandahan sa buhay ng mamamayan natin. And third, sir, bilang Robin Padilla as an onlooker sa politics. Unahin natin yung
naramdaman nila dating Presidente Fidel Ramos. Mga naramdaman nila former President Gloria Macapagal Arroyo. Ito yung mga presidente na pagbintangan eh. Nung mga sinusulong nila yung charter change, sinasabi gusto lang magpalawak ng kanilang mga termino. Ganito katagal na itong... Itong mga presidenteng to, nung panahon nila, ito yung mga sinabihan tayo na ang Pilipinas ay magiging parang tiger economy. Yes. Cab ba yun? Basta hindi tiger pa noon eh. Basta yung panahon ni Tiger economy po, sir, nung kay President Ramos. Oo, di ba? Yes. Tapos, oo. Nung panahon ni GMA, dahil meron siyang 10 years eh. Si Yes. GMA, tandaan mo, may 10 years siya. May Galing ginana siyang kay 4 years. President Estrada. Dating, nagkaroon siya ng 6 years. So, may continuity. Yes. Nung time niya, data ang magsasabi na yun ang pinakamagandang. Nagkaroon tayo ng pinakamagandang takbo ng ekonomiya. Yes. Nung time ni GMA. Bukod sa ekonomista siya, kasi may continuity. And database. Database, ha? So, pag tinignan mo, itong dalawang presidente na to, na ekonomiya ang sentro. Si Ramos, best friend pa ni Lee Kuan Yew yan, ng Yes. Singapore. Ha? Nagpunta pa dito, si Lee Kuan Yew, sinermonan tayo lahat. Yes. Diba? So, ngayon, ano yung gusto nila? Magkaroon tayo ng charter change at yung economic provision natin. Bakit? Kasi sa loob ng buong Asia, ASEAN, ang bumuo ng ASEAN, Yes, ang bumuo sir. ng ASEAN, sino ba yung mga yan? Na Malaysia, Indonesia, Thailand, Tayo. Singapore, tayo yung panglima. Yes. Yung apat na yon, wala silang restriction sa kanilang konstitusyon patungkol sa ekonomiya. Bukas, 100%. 100%. We are open. Pilipinas lang. 60-40. Ang 60-40 at talagang nasa konstitusyon. Na ginawa Na hindi noong naman natin masisi. Yes. Kasi nga, revolusyon noon, masyado tayong Pilipino. Wala akong sinisisi, tandaan niyo po. impassioned. Yung passion. Saka yun yung time na yun eh. Kasi sa matagal na panahon, inalipin naman tayo ng mga kolonyal Yes. na pumunta dito. Lagi silang may, nung panahon pa ng Amerikano, di ba? Kung anong karapatan ng Amerikano, yun ang karapatan ng Pilipino. Parehas tayo Yes, sir. sa pagnenegosyo. So hindi mo masisisi. Yes, sir. Na yun ang naging direksyon ng mga gumawa ng Yes, sir. 1987 Constitution. Kaya lang paso na yun. Sinabi na nga ni FDR, sinabi na nga ni GMA na paso na yan. Kasi ASEAN na tayo, globalization na tayo. May integration. Kailangan natin bumukas. Kailangan natin ng puhunan. Kapag may puhunan, may pera. Pag may pera, ibig sabihin maganda ang negosyo, May trabaho. maganda ang trabaho, maganda ang sweldo. Yes, sir. Yun lang yun eh. So pag sinabi mo ako anong nararamdaman ko, Frustrated? frustrated ako sa usapin ng politika. Kasi usapin ng revolution, iba yun ha. Tandaan natin. Kasi ako gusto ko revolutionary government o federalism. Masyadong drastic yun eh. Yes. So nasa gobyerno na ako, kailangan dahan-dahan tayo. Pero hindi naman porket sinabi mong dahan-dahan, maging mabagal ka. Correct. Di ba? Iba naman yung dahan-dahan sa mabagal. Yung dahan-dahan nag-iingat. Kung ang mga karatig nating bansa, na katulad ng Vietnam, Vietnam na yun, sir. Vietnam na itong pinag-uusapan natin. Susunod dyan, Cambodia, susunod dyan, Laos, Burma. Yan, okay. Vietnam. Galing sa napakahabang gera. From the French, to the Americans, to the Chinese, Yes. tapos sila. Pero ma'am, ngayon, mas mataas na sa atin ang ekonomiya ng Vietnam. Tandaan mo. Sen, anong naiisip mo dahil sa sinasabi mo ngayon? Anong naiisip mo na inuulit na naman? Kasi nagawa na natin last year yan eh. Behind. Kasi kung nasunod yung atin, 2023 yung election natin. Oo, meron tayo, sir, timeline nun. May timeline tayo. Kaya lang, siyempre, alam mo, naiintindihan natin eh. Kasi ito nga yung kinamulatan nating 1987 Constitution na kailangan tayo sumunod sa bureaucracia. Okay. Ito ngayon, siguro naman nararamdaman na ng tao na nag-lag na tayo ng 3 taon. Kasi masasabi nila natin, kapag pumasa to, 2025 yung magkakaroon ng plebisito, isasabay nila sa election. So, na-delay na tayo ng 3 taon. Sana lang, magkaroon tayo ng tamang wisdom kung paano natin aamendahan itong batas na to, Yes. itong saligang batas Yes. na to. Kasi ma'am, pag pinanood mo ang hearing, pag pinanood mo ang mga nasa TV, lahat legal, attorney ka ma'am. Yes, sir. Di ba? Aminin natin. Kapag nag-usap-usap ang mga abogado, Haba. ang Kasi may isang opinion si isa, may isang opinion si isa, walang nangyayari. salubong. So sana, pag hinarap natin itong amenda ng batas, nagkaroon sila, hearing to, official to, nasa record to ng Senado. Ang sinabi ng mga gumawa ng batas, ng saligang batas, oversight. Yes. Meron silang napabayaan. Kasi, ang alam ng lahat, unicameral ang tinutulak natin. Ibig sabihin, isang house lang. But hindi naman yan, sir. Kaya lang, eleksyon sila, nanalo yung bicameral, oversight, hindi nila nabalikan Correct. yung Section 1 ng Article 17. Di ba? Yun yung Congress na sinasabi, kailangan with 3/4 ng votes. ha? Both houses. Oo, both houses. Gusto ng iba, magdagdag ng
Ito, naririnig ko lang to, ha? Yes, Kasi sir. siyempre, kailangan ko lang ipaliwanag sa mas maiintindihan ng ating Sen, kababayan. ito yung mood ngayon sa Senado at sa Congress about sa charter change. Yes, Correct. opo. Okay. Kailangan lang natin ipaliwanag ng Yes, sir. mas lalong kasi pagka pinakinggan niyo po yung mga justices, mga abogado, puro legal terms, malilito po kayo. Ang ayaw nating malito. Kasi kailangan maintindihan ng tao ito. Tama. Kailangan niyo pong maintindihan ito. Tama. Ganito yan. Meron pong tatlong moda. Ang nasa saligang batas, kayo nagturo sa akin yan. Kayo ang teacher ko dito. Tatlong moda. May CONCON, Yes. may CONAS, merong People's People's Initiative. Initiative. Okay. So, ang gusto ngayon nitong mga legal minds, magdagdag ng isang moda. Which is? Yung ini-endorso ni Father Bernas. Na parang normal na batas, na magkahiwalay tayo, magkahiwalay ang Congress Senado at at ang House of Representatives, magkahiwalay silang gagawa ng ng kanilang mga panukala kung paano nila gustong baguhin yan. O tapos magkikita sila, mag-uusap sila, boboto sila separately. Yes. Nagdagdag na naman tayo ng isang moda. Maging 4 yun. Yes. Ma'am, abogado ka, alam mo naman habang padagdag ng padagdag yan, nagkakaroon lalo ng confusion. Not only that, sir. Yung resources ng mamamayang Pilipino nagagamit din. Yes. Oo. Time ninyo na dapat gumawa tayo ng mga batas na kailangan, dyan napupunta sa diskusyon. Kaya nga, sir, ito yung gusto kong anuhin Napag-usapan na lahat yan nung time ninyo. Yan nga ang lagi ko naisip Isn't this just a rehash of Senator Robin Padilla's bill na hindi napirmahan ng committee report na which we were all heartbroken? Yes, opo. Because we worked very hard about it. Saka daming rehearsal yan, ha? Ay, naku, sir, naalala namin. Pinasakit yung ulo ko dyan. Puro 2 oras, 3 oras, rehearsal sa question and answer. Wala pala nangyari. Yes, sir. So ngayon, sir, sa tingin ho ba ninyo, magkakasundo ang Senado, ang Congress, pati na rin ho ang ating Pangulo tungkol ho dito sa charter change? Ang ganda kasi nung sinabi mo kanina, ma'am. Kailangan, pag gumawa tayo ng batas, sabi nga doon resolve, di ba? Correct. Mari-resolve niya lahat. Hindi tayo gagawa ng bagong problema. Yes. Siguro, ang naging bunga na lang nung hindi tayo pinayagan na makarating sa plenaryo, ang naging bunga ngayon, nabuksan yung usapin. Kasi ngayon, ang usapin hindi naman na yung Economic provision. provisions, It's about the voting separately Yes. and voting jointly. Yes. Yun naman yung naging progreso. Kasi doon sa atin dati, economic provision. Yes. Ngayon, medyo lumaki yung usapin dahil ang pinag-uusapan yung botohan. Yes, sir. Yun ang dapat resolbahin. Pag na-resolve ba, sir, Sen, pag na-resolve ba itong pag-vote jointly, separately, sa tingin ho ba ninyo, mapapabilis? Mapapabilis. Kung masusunod yung sinasuggest natin. Oo. Kasi meron tayong panukala Oo. Kasi nung nakinig tayo sa usapin na to, kasi ano na to umpisa ng taon. Yes, sir. Ito yung sumampal sa ating lahat di ba? Correct. Oh, wow, merong People's Initiative, may ganito. Nabigla nga ako Yes, dahil committee ko yan So parang bulag ako Hindi ko alam ano nangyari. Biglang may ganun na lang na meron na pala. Okay. Maganda yan. Sino nag-start? Si Presidente. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Kasi noong, naalala mo, noong panahon natin, Tayo lang, sir. tsaka yun ang sinasabi ng lahat. Matigas na nga ulo ko, hindi ko alam. Ang sinasabi nila, kailangan humingi ako ng tulong kay Presidente para ma-approve itong economic provision natin. Amenda. Ako naman, ang linaw sa konstitusyon na wala namang pakialam ang Presidente dito dahil tao ang magdidesisyon dito, tao ang magra-ratify Diniretso nito, natin. tao ang ano nito. Hindi ko inisip na humingi ng tulong sa Presidente. Siguro yun nga talaga ang naging pagkukulang natin. Hindi tayo na-endorso ng Presidente sa LIDAC o anuman, kaya hindi tayo umusad. Pero ngayon, na dahil kay Presidente, nanggaling at sinabihan niya ang malaking kapulungan at ang mataas na kapulungan na kailangan na nating amendahan ang economic provision ng Konstitusyon. Sa tingin niyo mapupush, boss? Kasi, Mapupush pero babagsak sa voting Kahit anong sabihin mo, may problema yung Konstitusyon kasi nagawa Sa siya, sir. Konstitusyon, ang sinabi doon, resolved by Congress upon the vote of 3/4. Yes. So, yun sabi. Kaya lang, dalawang house natin. Yun ang ang gusto ng kasi may RB resolution of both houses 7 yata yung sa Congress. Gusto nila jointly. Yes, sir. Voting Kasi mas jointly. madami sila Oo. Ang gusto naman ng Senate, separately. Sa akin, yun ang resolve natin. Yun ang amendahan natin. Yung Section 1 ng Article 17. Ilagay na natin doon. Yeah. Ba't tayo magdadagdag ng isa pang moda na pagdidiskusyonan nyo pa yan, na kayong matagal mga na naman. matatalinong tao at mga legalidad na makakarating pa ng Supreme Court yan, Yes. kung saan-saan, ang haba ng proseso, ang haba ng Yeah. posisyon.
amendahan natin yung Section 1. Ako, Sen, Idagdag na lang natin. Bilang abogado, sa tingin ko, kung naresolbahan yung Section 1 na yan, maraming batas po tayo mapapadali. Bilis! Sobrang mapapadali. Oo. Katulad, sir, netong pinag-uusapan natin. Okay na ho tayo sa charter change. Opo. Nasabi nyo na yung mood ng Senate, nasabi Opo. na Pero yung atin, ma'am, tayo'y, ang opinion natin, hindi po sa usapin ng tayo'y nakikipag-away Of sa course. kanila, ha? Yes. Opo, hindi po. Yung atin lamang po, kung saan bibilis. Yes. Kung saan bibilis lang. Sir. Minsan iwasan natin kasi yung discussion. Po, sir, ako, naniniwala ako, sir, na pagka nagkaroon tayo ng isang moda na mapapabilis ang Opo. lahat ng bagay, hindi lamang ho gaganda yung buhay ng ating mga kababayan, pero it would set a precedent. Opo. Na this administration made it happen. Dito lang sa time frame na to. Kasi meron nga, sir, like, annulment, it takes 5 to 10 years. Nabubugbog na yung asawa, pero hindi pa rin tapos. Opo. Kaya, sir, sa tingin ko dito, if ito ma-resolve, being a lawyer, sir, if this gets resolved, Section 1, Article 17, this would create an amazing precedent during BBM's administration and during your time as a senator. Lahat ho kayo. Inshallah. Katulad nito, sir, cannabis medicalization. I heard last night the committee reports was signed. Ano, sir, ang pakiramdam ho natin dyan? And sa tingin ninyo, ano ho ang magiging progreso? Gaano kabilis na naman? Gaano katagal na naman? Palagay ko po pagdating dito sa medical cannabis, ito naman yung ating makatotohanan. Yes. Makatotohanan. Realistic, sir. Oo, na pagpapaliwanag. Hindi Yes, ko sir. dadaanin sa legal kasi hindi naman kayo maniniwala sa akin. Siguro sa karanasan. Siguro nakita din ng mga senador na nilapitan ko patungkol dito, yung puso ko pag sinasabi ko to. Kasi ako mismo, yung usapin ng ako ay stuntman, alam mo naman yan, ma'am. Yes, sir. Sa pelikulang Pilipino, ako gumagawa ng aking stunts, marami akong bali sa katawan, Yes, may sir. bali ako dito. Sa edad kong to, I'm suffering. Sa pain, rayuma, lahat yan. Sinisingil ka niyan eh. Physical. Lahat, oo, physical. So ako, hindi ako binibigyan ng option ng Pilipinas. Ang gusto ng Pilipinas, ang batas ng Pilipinas, ganito. Oh, kumuha ka ng mga synthetic drugs diyan. Kumuha ka ng mga pain reliever diyan. Inumin mo yung mga sisira ng liver mo. Inumin mo yung mga fentanyl na yan, Demerol na yan, morphine na yan, To relieve the pain. to relieve the pain. Lahat yan, ma'am, may side effect. Pag pinaliwanag ko sa kanila na itong medical cannabis, wala itong side effect. Wala pa nga namatay dito eh. At hindi ito kaparehas ng sinasabi niyong recreational marijuana. Okay. Magkaiba ito. Ayun. Okay, yun ang naiintindihan nila. Okay, ano ba yung medical marijuana? Doon nila malalaman. Regulated. Na pinag-aralan ko to. Yes, sir. Nagpunta ako sa Netherlands, nagpunta ako sa Israel. Pinag-aralan ko yung medical marijuana. At ngayon, pupunta pa ako ng Canada. Hindi pa lang ako nabibigyan ng visa. At gusto ko rin pag-aralan yung medical Kasi legal cannabis. doon, sir. Yes. Yun yung mga bagay na sinasabi ko kanina, ang travel, mas magandang karanasan. It gives you good Maganda. education. Opo. Mas Yes. naipapaliwanag natin. Yes, sir. Hindi ito isang bagay na isinulong natin nang wala tayong alam. Of course. Pinag-aaralan natin Yes. ito. May kinakausap natin ng mga doktor. I remember, sir, pinag-usapan din natin nun. I remember you guys would be asking from the US FDA also of their opinion. Meron po. Diba? Meron po tayong mga nakausap na tiga-US. Hindi Yes. nga lang mga FDA pa nila. Pero nakausap natin yung mga namamahala doon sa mga state. Oo. Kasi sa Amerika, federal, hindi pa siya legal. Oo. Pero may mga state na merong medical cannabis, merong recreational marijuana. Okay. Kailangan po malinaw ito, ha? Yes. Pati po sa pangalan. Malayong-malayo. Kapag sinabi po natin na So, pag sinabing weed- medicinal cannabis. Yes. Sir, Okay? pag sinabing weed, That's the Recreational. the flower itself. The flower itself. Hindi naman ibig sabihin kasi sir, na- di ba ang akala ng mga tao, kulong siya dahil nagbebenta ng weed or you have to enlighten me, sir. yan yung mga common kasi na Terminologies. common na terminologies na ang tao laging pag sinabi mong weed, pag sinabi mong gano'n masama na Droga. agad. Okay. Droga. So, yan kasi yung mga terms Yes. ng mga ginagamit ng mga gumagamit. Kaya iniiba na ngayon Yes, yan. sir. Ang tawag ngayon dyan, flower. Okay. Sir, Flower. dahil napirmahan kahapon Yes, ma'am. ang committee report, and I know how vital a committee report is, yan ang start eh. Praise God. Right? Opo. Pag hindi yan ho napirmahan, walang mangyayari. Ngayon, sir, napirmahan na kahapon. Sa tingin ho ba ninyo makakakuha ho tayo ng suporta sa mga fellow senators natin? And possibly, sa Congress, kay Presidente, ano ho sa tingin ninyo? In your own words, sir, kasi kayo ho ang nagsulong neto. Kayo ang lumalaban ho neto. Hindi lamang ho para sa mga... Kasi sir, ako naniniwala ako dito sa batas na to, mapapakita natin na kaya ng gobyerno ng Pilipinas na mag-regulate. Lagi ho natin sinasabi, hindi, aabusuhin yan, aabusuhin yan.
why not let government regulate? So ngayon, sir, ang tanong ko ho sa inyo is, sa tingin ho ba ninyo mapapatagal bago ho maipasa tong batas na to? Positibo ako na mapapasa siya. Kasi sa usapin ng mismong United Nations, tinanggal na siya dun sa sinasabing, Prohibited. oo, nilagay na, hindi, inon lang siya, parang nireclassify Okay. na itong drugs na to ay pwedeng pag-umpisahan ng medicine. Yes. So, magandang senyales na yun. Yes. Yun kumbaga, hallelujah. Di ba? So, inamin na Yes. ng United Nations na ito ay may medicinal benefits. Ano? So, tayo naman ay, pagdating kay Presidente, unahin natin si Presidente kasi siya yung pinakamataas. Of course, ano? sir. Si Presidente ay alam ng batid ng lahat dahil siya ay isang ekonomista. Okay? Hindi man niya yun pinag-aralan, pero makikita mo sa kanya naniniwala siya sa ekonomiya. Yes. At yun ang direktang magbibigay ng kaginhawaan sa buong bansa. Pag pinag-usapan natin ng economy, may economy sa medical cannabis. Yes. Production, Hindi sir. ito mabigat. Yes. Pag sinabi mong medical cannabis, meron itong bilyong dolyares na ekonomiya sa buong mundo. Correct. Ha? At hindi lang yun. Usapin ng herbs. Okay? Pag sinabi natin yung herbs, pag sinabi natin yung flower, pag sinabi natin yung hemp. Yes, Okay? hemp, yes. Ito, kasi tandaan natin, ang marijuana may female and male. Yes, sir. Okay? Ang female, yan yung may flower. Yan po Yes. yung may psychoactive Effect. effect. Okay? The male, yan po yung tinatawag nating hemp na pinag-uumpisahan na ngayon sa iba't ibang first world countries na itinatanim nila kasama ng Australia kasi yan ang pinagkukunan ng tela, papel. Yan na yung Maraming sources. matinding fiber. Yes. Okay? So, walang tama yun. Yes. Nagtatanim na sila nun. Hanggang sa Japan, nagtatanim sir. na sila nun. Yes. Tayo hindi pa, kasi bawal. Sa atin, nandun tayo sa 1960s, na pagka sinabing marijuana, bawal yan. Hindi na natin kilasify kung ano yung male and female. Correct. Hindi na natin, hindi na Kulang tayo, ng research. Sa tingin niyo, sir, kulang ng research? kulang ng research kasi kinulong na natin yung mismong plant, kinulong natin eh. Yes, sir. Di ba? Ginawa, kumbaga, without any trial, kinulong natin. Yes, Okay, sir. kulong na siya. Yes, sir. So ngayon, naniniwala ako na naiintindihan ito ng ating mahal na Pangulo. Dahil siya, bilang laging nandun sa economic forum, alam na niya na ang buong first world countries tanggap na ang medical marijuana. Yes. Okay? Kailangan natin tanggapin ito. Ganon din ang Senado. May mga senador na sinasabi nila sustainability and those things, ano? Longevity. Oo. Yes, So, sir. walang pinakamagandang maging sustainable sa lahat ng plant, kundi ito. Correct. Itong herb, itong cannabis, Yes, itong sir. marijuana, Yes, sabihin mo sir. na, hemp. Okay. Kasi ito ang pinakamabilis itanim. Kung meron tayong problema sa reforestation, ito ang gawin mo. Ang bilis nito, ilang buwan lang, nakatayo, ang lalaki. Maingay ngayon tong 100 peso Kulang nga yan. minimum wage hike. Ayun ang gusto ko, sir, marinig. Kulang eh. nga yan eh. In a short answer, Sen. Sa tingin ninyo, mapapasa to before 2025? Dapat. Ang tagal naman. 2025 Okay. pa, dapat 2024. Sir, may tanong din ho ako dyan. Dahil naririnig-rinig ko rin ho. Tapos na to sa Senado, tapos na sa Yes. third reading to, nasa House na to. Yes. Ang sinasabi ng mga tao, sir, ginagawa lang... Ito, sir, you may or may not answer. Oo. Pero I know you, sir, to always have no filter and be honest eh. Lagi kang honest, sir. Sa tingin niyo, sir, ginagawa lang to ng ibang tao. Hindi na ho tayo, hindi ko ho alam kung sino ho, sir. Pero ito ang sabi-sabi. Ginagawa lamang daw ito para daw ho sa eleksyon. Para magpapogi. Hindi na, sistema yan. Oo. Dapat natin paniwalaan din ng mga opinion na yan. Kasi madalas ganyan. Yun naman. You think there's some truth? Siyempre naman. Okay. Ayan na, 2025. Correct, nandyan Pero na eh. ang kailangan natin mangyari dito, kaya anuman ang kanilang intensyon, kailangan itong pumasa. Pero tanong ko, sir, Kailangan itong pumasa. Ano man ang intensyon? ano, sir, kung yun man ang intention nila at ito ang resulta na mapapaganda ang buhay ng mga mamamayan natin, Bakit hindi? bahala kayo magpapogi. Oo. Itong sa 100 peso minimum wage hike, paano naman ho yung mga employers? Ayokong sapawan yung yung author nito kasi si Jinggoy tsaka si Senate President. Hindi, kahit short lang, sir. So, ito, short lang. Oo. Hindi naman, ang Senado po, hindi po ito gagawa ng isang bagay na walang study. So, ito lang po yung sinisigurado ko sa inyo. Opo. Pag humakbang po ang Senado, maniwala po kayo sa akin, nandiyan ang pinakamagagaling na tao. Nakita nyo naman yan. Correct, oo. sir. Hindi po ito magiging threat sa mga negosyo, lalo sa maliliit kasi merong ano yan eh, meron silang nilagay na mga kung ilan lang yung empleyado na dapat may mga ganun eh. Yes, oo. sir. Sobra din naman yung binigay nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Binigyan ng mga ano yan eh, yung mga negosyante na yan, yung mga korporasyon na yan, binigyan sila ng magandang Insentibo. deal, insentibo sa tax. So mga nakatipid na yan. Yes.
hindi na pandemic, nagtatrabaho na yung mga tao. So kumita ka na ng extra ngayon. Okay. Batuhan mo naman yung, ito salitang ano na lang ito. Lang, Salitang sir. atin na lang. Yes, Batuhan mo naman yung mga empleyado mo, pambihira Sir, naman. tanong ko, Oo, di ba? paano yung mga senador na mga malalaking employer? Malalaking employer, sir. It's reality, sir. Na meron ho tayong mga kasama sa Senado na big employers. Ano naman, sir, yung pakiramdam nila? I'm not asking, sir, yung kung ano sa tingin ni, kung ano yung sabi nila, pero sa opinion ho ninyo, during plenary sessions, during hearings, during discussions, lumalaban ba sila, sir, dyan? Hindi. Ito, witness ko to. Nakita ko talaga. Saksi ako. Kilala naman natin kung sino ang mga bilyonaryo at milyonaryo, sino naman natin ang mga nasa Senado. Ano. Wala naman pumalag dyan. Nung nilabas yung 100 peso, ano na yan, Wage hike. lahat yan, mabilis na mabilis yan. Ito ang pinakamabilis sa lahat na pumasa ng third reading. Bukod sa, hindi, yung maharli ka, ano nga, medyo tumagal-tagal pa yun. Pero itong bilis. Okay. Ano to? Naniniwala naman ako. Na-deserve. Ang liit nga nun. Sa totoo lang, ako sa aking mga workers, nasa 1,000 a day na ako. Okay. Sir, Oh, ang dapat nga, ang bayad nga sa worker ngayon, nakita ko nga, nung nagpaano ko ng data, nakalagay doon, 1,120. Uy, kulang pa pala ako. yun yung para mabuhay ng maganda. Okay. Ang isang pamilya, kailangan sumasahod siya ng 1,120. amendment or revision of the revised penal code, yes or no? Marami na tayong kailangan amendment yan. So, yes. Kasi wala na tayo sa panahon. I-overhaul, amendment, i-revise natin, sir? Kasi we have to keep up with the times. Oo, pero ano lang, Amendments. amendment lang. Sorry. Hindi niya kailangan i-revise. Divorce law, sir. Oo, dapat. Kailangan na. Proteksyon ng babae yan. Tutulong kayo doon sa principal author na si Meron Senator ako Lisa? mismong bill. Okay. Divorce bill. Okay. Third, sir, tutulong ho ba kayo na maiayos ho itong charter change for next year? Masasama po ba kayo sa movement ng ating administrasyon na maisulong ang charter change? Opo. Opo. No reservations, sen. Economy and political. Okay. Kasama yung economy and Hindi lang siya political. pwede sa isang resolusyon, kasi bawal yun. Sa isang resolusyon, dapat isa lang. Kayo nagturo niyan, hindi Yes, sir. pwedeng dalawa-dalawa. Correct. Doon sa 100 peso, after, sir, ma-approve yan, either ma-approve man yan, sir, ng both houses. Susulong na naman ho ba kayo ng isa pa pong hike? Oo. Hindi ako pwedeng, ako ay hinalal para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yes. At 80% ng lahat ng Pilipino, kulang na ang kanilang sinesweldo. Okay. Siguro naman, may intindihan tayo ng 20%. Yes. Oo. Okay. Sir, doon sa aid bill, gagawa ho ba tayo ng more na... Kasi in aid of legislation yan, sir, eh. And as a senator, that is your right, that is your power to exercise. So in aid of legislation, sir, 3 batas na gusto ho ninyo na nasa pipeline ninyo ngayon. Ano ho ang bills? Na gusto kong pumasa? Correct. Medical cannabis, divorce, saka itong charter. Ano ho ang gusto niyo sabihin sa 27 million at sa 100... I-overall na ho natin. Hindi naman ho kung sino lang bumoto sa inyo dahil you serve the 110 million Opo. Filipinos. Mga mahal kong kababayan, marami na pong ipinupukol sa atin. Pati po pag-ahit ng bigote, ginawang issue. Yung akin pong asawa, ginawan din ng issue tungkol sa kanyang pagbabitamina. Pati po yung issue na ayaw ko mag-Ingles na napunta pa sa I move. Ang dami pong ibinintang sa atin pero wala po isa dyan tungkol sa pagnanakaw. Hindi po tayo kailanman na pinagbintangan sa usapin na yan. Ako po ay walang absent sa Senado. Ang akin pong ginagawa ay extra. Marami po akong ginagawang extra. Wala na sa trabaho ko. Pero yung aking mga staff nagrereklamo na, hindi na namin trabaho to, pero ba't namin ginagawa? Dahil public servant po ako, binoto nyo ako bilang pagsilbihan kayo. Kaya kung ano man po yung mga issue na pinupukul sa akin, wag po kayo sanang maapektuhan. Dahil lahat po yan, intriga lang. Showbiz. Hindi ko po maintindihan, hindi sila makawala sa gandang lalaki ko. Yun lang lagi ang issue patungkol doon. Kaya sana, wag po kayo maapektuhan. Pagdating po sa politika, alam ko naman po na ako po'y nagtatrabaho at hindi po nasasayang ang inyong boto at ang pondong ibinibigay niyo po sa akin bilang senador. Sweldo, wala po akong tinatago dyan, pinamimigay ko po yan. Opo, kahit sarili kong pera, pinamimigay ko po yan. Kaya patawarin niyo po kami kung meron kaming mga maliliit na pagkukulang. Pero na pinalalaki ng iba. Tandaan niyo po, ako po ay boses ninyo sa Senado, action, hindi drama. Kung hindi ho ako naniniwala, hindi ko ho kayo kakausapin ng ganito para marinig ho ng 110 million nating Filipinos na dapat ho tayo maniwala, hindi lamang ho sa trabaho ni Senator Robin, pero pati ho sa kanyang puso, the working senator. This is... Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.